Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, meron na naman pong nabulgar. Kalokohan na naman ka-coffee nito ni Inday Sara Duterte. Yung kanyang mga beneficiaries ng confidential funds, dumadami ka-coffee na walang mga birth records. Ano yan? Lahat alias? Sabi pa ni Ping Lacson dapat merong way para ma-verify yung mga confidential funds. Oh, ano ngayon yan? Sige, DDS, pagtanggol niyo pa. Nagsalita na naman po ang PSA, panibago na naman ito. PSA says 1,322. 1,322. Napakarami nito ka-coffee. 1,322 recipients of VP Sara Duterte's confidential funds have no birth records. Hindi nag-i-exist itong 1,322 na mga nakatanggap ng pera mula sa tanggapan ni Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Sabi ni Harry Roque, alias lahat yan. Wow! Alias ba lahat yan o si Mary Grace Piatos daw? Kaya daw hindi ma-verify yan dahil alias yan. Sabi ni Ping Lacson, pwede mong ma-liquidate yung confidential funds, pwede ka naman gumamit ng alias, pero merong way para ma-verify yan. So ngayon, ang challenge natin sa Office of the Vice President, patunayan ninyo, i-verify ninyo yan, na totoo na nakatanggap yung salapi na yan, itong mga tao na to kahit alias pa man yan. Diba? Show the government proof. Pakita ninyo yung inyong patunay na totoong ibinigay ninyo sa tao yan o baka nabulsa nyo lang yan. Naglalabasan talaga itong mga kalokohan. Wala silang kawala dyan. Record ng gobyerno. Hindi nag-exist yung mga tao na yan. 1,300 out of 1,992. Ilang percent yan? Sige nga, i-compute natin yan. Ilang percent yan? 1,332 divided by 1,992 times 100. 66%. 66% sa mga beneficiary. Additional ito ka-coffee hindi pa kasama dito yung mga nauna pa na 400 plus. 66%. More than the majority ng mga beneficiary ni Sara Duterte sa kanyang confidential funds ay wala mga records. So alias lahat yan. Niloko nyo na naman ang taong bayan dito. 66%. Ito mga pangalan po listed as recipients of the Office of the Vice President's 500 million confidential funds have no birth records, the Philippine Statistics Authority said in a statement. Mamaya yung natira pa dyan, kapangalan lang din nagkaroon ng birth record. Wala talaga, kaya pala ang bilis waldasin ka-coffee. Imagine yung 125 million, 11 days lang ka-coffee. Napakabilis winaldas yan, 11 days. Kaya naman pala, mabilis na mag-invento ng pangalan Piatos, Chippy, sige, ano pa, Mancher, yan, mga chicheria. Siguro yung gumagawa na mahilig sa chicheria o nag-grocery lang yan. Sana nagpunta man lang sa punerarya, di ba? O sa sementeryo, hindi pala sa punerarya, sa sementeryo at doon nag-scout ng mga pangalan. Maraming pangalan doon nag-exist o at least may way lalabas sa record ng PSA, merong death certificate yan. Ibig sabihin, namatay na. O isipin ninyo ka-coffee. O at least hindi nakakapagtaka. Ito, non-existent Wala talagang records The PSA issued its response to the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability's request to verify the identities of the nearly 2,000 individuals relative to the panel's investigation into the office under Vice President Sara Duterte. Naloko na ka-coffee. Biruin mo Imagine mo itong 2,000 na yan. Let's say, i-round off na natin for convenience, 1,992 round off na natin sa 2,000. Kung yung 2,000 na yan ka-coffee, sige, 2,000 katao. Imagine mo, isipin natin, nakatanggap ng tagti 25,000 kada isa niyan. 50 million yan. Yung iba hindi lang 25,000, yung iba 500, yung iba 50,000, yung iba 100,000. Depende kung ano yung binili sa mga taong ito kasi bumili daw po ng mga confidential informations. Grabe to ka-coffee Acknowledgement receipts pa lang yan Acknowledgement receipts, marami-rami pa yan. Naloko na talaga Out of the names, only 670 were identified as most likely matched with existing records. So, biruin mo. 670. Ilan yan? Ilang percent yan? 199. 33% lang.
Most likely, yung may record, so yung nagmamatch yung record, hindi pa tugma, at least kahit papaano, most likely, siya yung tao na tinutukoy na yan. Eh, mamaya sa ibang bansa pa yan eh. Diba? The agency also searched through other records and found that 1,456 individuals had no marriage records and 1,593 did not match with death records. Biruin mo. Wala kasi invento lang yan ka-coffee eh. Kung anong maisip po, o sige, ito, nagle-liquidate. Kaya pare-pares ng pirma eh. O, halimbawa si Mark de la Cruz. O yan, common yung apelyido de la Cruz. O sige, palitan natin yung pangalan ng Mark. Gawin natin Vincent de la Cruz. O yan, ganyan. Mabibilis. O yung mga Reyes na apelyido, mabilis lang din yan. O, Charm Reyes. O palitan natin yung Charm Reyes. Totoong tao si Charm Reyes eh. Para din nila verify. Palitan natin yan ng Christine. O naging Christine Reyes. Naging celebrity. Hindi nyo man lang inayos yung liquidation nyo dyan na mukhang totoo. Sana ganun na lang eh. Para hindi kayo pagdudahan dyan eh. On December 10, the House Committee Chairperson, Representative Joel Chua, asked the PSA to verify the names. This came after a previous PSA report that found 405 of 667 names linked to the 112.5 million in confidential funds disbursed in 2023 by the Department of Education had no birth records. So yan na, nanganak. Nagsusulputan na itong mga problema ito ka-coffee. Marami pa yan. Kasi ngayon pa lang nadi-discover yung Pandora's box na yan ni Sara Duterte Naglalabasan itong mga kalokohan na yan Isang sektor pa lang yan confidential funds pa lang yan. Ano pa yung regular fund? Kung sisilipin, kung bubusisihin yung regular fund, nako, medyo marami-rami din madidiscover yan. Nako, sasabihin na naman ng mga DDS yan. Bakit hindi nyo yung presidente ang silipin ninyo ang confidential funds? Bakit si Sara Duterte lang? Sabi ni Joel Chua, wala kasing report. Wala kasing findings ang COA. Bakit imbestigahan? Walang findings. Ito meron COA nagsasabi, irregular, illegal yung naging paggastos ng confidential funds. Yan, inimbestigahan. Ikaw, mag-imbestiga ka ba sa wala pa namang findings? Ang daming opisina na gumagamit ng confidential funds. Yun kasi narrative ng mga DDS. Bakit sinisingle out nyo si Sara Duterte? Paano sinisingle out? Marami din yan, sinisilip din yan ng COA. Baka sabihin niyo hindi sinisilip ng COA yung ibang confidential funds. Sinisilip din nila yan. It's just that notable itong nangyayari dito sa Office of the Vice President. Kaya yan, pag tinanong mo kasi, hindi sumasagot mas lalo mag-iinit ang mga mambabatas dyan. Ikaw ba naman, tinatanong ka ng maayos, pipilosopohin mo, di lalong magalit sa'yo yan, silipin ka pa lalo niyan, di ba, kalkalin pa yung records mo niyan, sana wala kang tinatagong pangit o mabaho. Yan, meron. Naglabasan na tuloy. Karma is real. A certification that these names are not in the PSA database would bolster suspicions that they do not exist and that the ARs were fabricated to justify confidential fund expenditures by the OVP and DepEd under the Vice President Sara Duterte, sabi ni Chua sa kanya pong panayam. Kaya pala, matatawa ka hindi ko ito makakalimutan May mga DDS, ang sagot nila, bakit daw pati yung tinta ng ballpen? Sinisilip yung tinta ng ballpen. Kasi magtaka ka Ito mga DDS, may mga abogado pa nga tayo nakikita Ganon yung kanilang komento. Bakit daw pati yung tinta ng ballpen sinisilip? Hindi ko magtataka ka paano naging abogado yun Tingnan mo yung dokumento. Magkakaibang lokasyon. Diba? Magkaiba ng pangalan. Halos isa yung pirma. Yung kapal ng tinta ng ballpen sa pagpirma, parehas. Yung pagkakasulat niya, yung penmanship niya, parehas. Magkaibang lugar yan Wow, sana all. Identical yung pirma. Pwede ba yan? So kung ikaw ay investigador, kung matalino kang investigador, sisilipin mo, bakit ganyan? Bakit parehas yung diin? Susuriin mo lahat yan. Hindi yung, ang nakakatawa kasi sa mga DDS na to, pinagtawanan agad yung HOR. Bakit daw pati yung tinta ng ballpen, iniimbestigahan? Mas matalino sa inyo ang HOR. Naisip nila yun. Hindi naman sinabing conclusive. Alam niyo ibig sabihin nun, mga DDS. Hindi naman sinasabing definite na yon, conclusive na yon. Kaya nga, yun yung take-off point mo, yan yung pagsisimulan mo para mag-gather ka ng mga ebidensya to support your argument, to support your claims na fabricated yung mga acknowledgement receipts. Then you look for proof. You look for evidence para mapatunayan mo na fabricated
yung mga dokumento. At yan na ngayon nangyayari sa HOR. Tapos tatawanan nyo ang HOR. Bakit patitinta ng ballpen? O ngayon, kayo ang tinatawanan. Dahil naglalabasan na ito. Ito, hard evidence ito. PSA nagsasabi, walang record na ganyan. Di nag-i-exist yan. These findings raise a critical question. If the recipient does not exist, where did the money go? Correct. Saan nyo dinala yung salapi? This is not just a clerical error. This points to a deliberate effort to misuse public funds. Sabi po ni Chua. Patay na. Yari na. Prior to this, PSA said on December 3 upon checking its civil registry system database, Mary Grace Piatos, who is allegedly among the recipients of confidential funds, was found to have no certificate of live birth, certificate of marriage, and certificate of death. Ayan, sikat na sikat siya si Mary Grace Piatos. Ano na, sige na, ipaliwanag ninyo, saan nyo dinala yung salapi? Yun lang yun, ka-coffee. Kung totoong binigay nyo sa tao yan, kung hindi nyo binigay, ibalik nyo yan. At makasuhan kayo dyan. Di ba? Pera ng taong bayan yan eh. Winaldas ninyo yan eh. No, sige, pagtanggol nyo pa. DDS, labas. Pagtanggol nyo pa yan. Sabihin nyo, binayaran ng PSA. Yan ang narrative ninyo. Huwag na kayo dun sa sinisingilan si Sara Duterte kasi lagi ng ganyan. Ibahin nyo naman yung narrative ninyo. Ibahin nyo yung kwento nyo. Sabihin nyo naman, si PSA, binayaran ni Marcos, binayaran ni Romualdez para pikiin yung kanilang findings, pikiin yung kanilang database. Yan ang narrative nyo dapat eh. Baguhin nyo naman para iba na. Talaga nga naman, oo. O siya, sige. Anong komento nyo, ka-coffee? Komento, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyo na lang, ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang dyan sa taas. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Bye-bye everyone.